Buntis ka sa 4 na sanggol. Kahit maliit na pagkakamali at malalaglag ka, pumunta agad sa ospital para ingatan ang pagbubuntis. Naiintindihan ko po, doktor. Papunta na po ako. Si Rongyan yan, diba? Ikaw, maninira ng tahanan. Inaakit ang asawa ko. At naglalakas loob kang magdala ng anak niya? Anong nangyayari? Si Rongyan ay buntis sa anak ni tagapamahala Huang. Palagi siyang nagpapanggap na parang inosenteng kuneho. Alam niya na siyang third party. Hindi ko ginawa. Paano mo nasabi yan? Noong gabing iyon, nag-overtime ako. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata na pumasok sa opisina ni tagapamahala Huang. Hindi ko inakit si tagapamahala Huang. Hindi ko ginawa. Ako? Director Huang. Pasok. Umupo. Dumating lang sa akin ang request mo para sa approval. Gusto mong umutang ng 2 buwang sahod? Oh, ang gastos sa chemotherapy ng nanay ko, ngayong buwan hindi pa nababayaran. Mahal ang sakit ng nanay mo. Mababa ang sweldo mo bilang intern. Ikaw, gusto mo bang maging regular na empleyado? Kumita ng mas malaki? Oh, Depende sa kung gaano ka gumanap. hindi. Halika rito, tigilan mo ang pagpapanggap. Maniwala ka, kaya kitang tanggalin. Wrong yan. Tumigil ka diyan. Huwag mo akong papuntahin sa'yo. Tigil. Sinabi kong tigil. Akala mo di kita tatanggalin. Ang taong nagpatulog sa akin. Pinadala ka para tambangan ako rito. Lee. President Lee. Pasensya na po, President Lee. Ako, nakasakay ako sa maling elevator. Nagpapanggap pa rin. Gayunpaman, ang taong pinili nila ngayon. Mr. Lee, ako. Nandito ako para magtrabaho. Hindi para gawin niyan. Mukhang gusto mo pa. Ayoko na milit ng tao. Tulungan mo ako. Sabihin mo ang presyo mo. Sumang-ayon ka sa kanya. Mananatili ba ang trabaho ko para makayanan ni nanay ang chemo? Lee? Mr. Lee? Mauna na ako. Para sa trabaho, ibibigay mo na lang ang sarili mo ng ganyan.
Ang una kong beses ay ibinigay sa babaeng ganyan. Mr. Lee, may mali. Ang matandang babae ay darating ng bigla. Ano naman ngayon? Ngayon, ito ay dahil Li Jingchuan, saan ka nagtago kagabi? Sabi ng master, tama ang tira mo kagabi. Niloko kita na inumin ang gayuma, pero pinabayaan mo ang babaeng iyon na mag-isa magdamag, at ikaw ay tumakas. Ang pamilya Lee namin ay nag-iisang linya sa loob ng 17 henerasyon. 30 ka na at hindi ka pa nag-aasawa. Gusto mo bang mawala ang pamilya Lee? Kagabi, Pasensya na, Mr. Lee. Ako ay nakasakay sa maling elevator. kaya ako ay nagkamali sa kanya. Nanahimik ka? Magpaliwanag ka. Alamin mo, saang departamento si Rongyan? wrong yan. Mukhang may intern sa advertising department na nagngangalang Rong yan. Sa advertising department. Kahit na nawala ang una kong pagkakataon, pero maganda ang sahod sa Lee Group. Pag naging regular ako, makakapagkimo si nanay ng walang alala. Wrong yan, ipagpatuloy mo lang. Dumating ka na sa wakas. Bilisan mo. Ibigay ang computer ng kumpanya at ang mga kaugnay na dokumento sa HR. BR. Ibigay. Hindi mo ba nakita ang email na pinadala ko sa'yo? Intern, ang permanenteng posisyon sa pagitan mo at Wang Qiang, isa lang ang makakakuha. Pumasa si Wang Qiang sa review at ikaw ay out. G. Lee siya. Hindi ba niya ako pinangakuan ng posisyon? Paano niya? Sisantehin si Rongyan? Ang proposal ni Rongyan ay nanalo ng Best of the Month. Mas mahusay pa ang performance niya kay Wang Qiang. Biktima yata siya. Hemp. Well, babae kasi siya. Sa stress tolerance, lohikal na pag-iisip, natural na mas malala siya kaysa sa amin mga lalaki. At saka, naglaan ako ng oras sa pagsasanay sa kanya ng 2 taon. Mag-aasawa at magkakaanak siya. Hindi ba magiging problema iyon sa kumpanya? Director Huang, hindi pa tapos ang probation ko. May ongoing projects pa ako at ang mga kliyente ay nasiyahan. Pwede po bang bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon? Kahit matapos ko lang itong proyekto, ang sakit ng nanay ko ay nakadepende sa sahod ko. Isa pang pagkakataon? Sa anong dahilan? Wala kang koneksyon? Walang network? At ayaw mong gamitin ang iyong gender advantage? Ano bang nagagawa sa'yo? Ako ang namamahala sa ad department. Gusto mong manatili? Kung kaya mo, magmakaawa ka kay Jilly. Jilly. Isang big shot tulad ni Jilly ay hindi kailanman pakialam sa isang maliit na intern. At saka, hindi naman siya kilala ni Rongyan. Hemp. I-pack ang mga gamit ni Rongyan. Sige, samahan mo siya palabas. Opo, Director Huang. Ito ang mangyayari kapag hindi ka sumunod sa mga patakaran ko. Nagtataka ako ngayon kung sino ang makakatulong sa'yo. 10 taon na akong kasama ni G. Lee. First time ko siyang makita na personal na humawak ng promotion ng isang maliit na intern. Mukhang ang pamumuno ng Lee Group ay malapit ng magbago. Kahit na pinaalis ka ng kumpanya, mayroon ka pa ring noong nakaraang buwan bonus sa proyekto. Ayon sa regulasyon, dapat itong bayaran. Ang chemotherapy ng nanay mo ngayong buwan. Iyon ba ang hinihintay mo? Hoy, ang galing ng pagkakataon. Ngayong gabi may department dinner kami. Nagdesisyon na ako para sa iyo. Ang perang ito ay gagamitin para i-treat ang mga kasamahan natin. Pagkatapos ng lahat, matagal na tayong magkasama. Salamat Rongyan sa pag-treat sa amin. Ang ating direktor na si Huang ay napakamaasikaso sa lahat. Tama ba? Tama. Salamat, Director Director Huang. Director Huang. Tumawag ang ospital kahapon. Sinabi kong hindi ako makabayad ng mga bayad sa chemotherapy. Palalabasin nila ang nanay ko. Pakiusap. Pwede mo bang ibalik ang pera para sa gamutan ng nanay ko? Ibalik mo sa akin. Kung tatanungin mo ako, ang sakit ng nanay mo, tigilan mo na ang pagpapagamot. Hindi na rin ito gagaling. Bakit sayangin ang pera? Pero kung ipipilit mo na gamitin ang pera para sa paggamot, hindi naman imposible. Matuto aso tumahol. Basta't tumahol ka ng maayos, ako baka isaalang-alang ko ito.
Kung hindi ka magbabayad ng chemo fees sa lalong madaling panahon, ang kama ng nanay mo kukunin namin ito. Nanay, basta't may pera para sa paggamot. Kaya kong tiisin ang kaunting kahihiyan. Hindi tumatahol? Sige, aalis na ako. Tatyahol ako. Wrong yan. President Lee, Si Huang Jianren, direktor ng Departamento ng Advertising, ay nagdiskrimina laban sa mga babaeng empleyado, paulit-ulit na inabuso ang kanyang autoridad upang tumanggap ng suhol mula sa staff. Epektibo kaagad, ibinaba sa supervisor, at ang kanyang suweldo ay kaltasan ng 6 na buwan. President Lee Special Assistant Song na frame ako. Lumabas ka dito. Para manatili sa Lee Group, pinabayaan niya ang kanyang mga prinsipyo ng paulit-ulit. Ang babaeng ito, ano ang tunay niyang pakana? Salamat, Special Assistant Song. Tungkulin ko ito. Ikaw ang unang babae sa mahigit 30 taon na pinahalagahan ni President Lee ng sobra. Kailangan kong maging mapagmatyag. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, umuwi ka at magpahinga. Special Assistant Song, hayaan mo siyang umalis. Alam ko na. Paano ba naman siya makakatulong sa akin? Miss Rong bayad na leave sa loob ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw, dalhin mo siya para iproseso ang mga papeles ng permanenteng trabaho. Opo. Ang kompensasyon para sa nangyari kagabi, na-transfer ko na ito. Ayon sa iyong mga tagubilin, na-transfer na ito. $2 milyon. Bakit mo ako bibigyan ng 2 milyon? Nanay, Yan. Dumating lang ang nurse at sinabi ang bayad sa chemo para sa round na ito ay na-deduct na matagumpay. Ang iyong direktor na advance ang iyong sahod. auto-deduct? Yan. Ano ang problema? Wala, nanay. Ang kumpanya ay na-advance ang aking sahod. Mag-focus ka lang sa paggaling. Pagkatapos ng shift ko ngayong gabi, pupunta ako para makita ka. Hindi. Hindi ko pwedeng tanggapin ang pera ni Mr. Lee. Kailangan kong kumuha ng mas maraming side jobs para mabayaran siya ng 28,000. Ano bang nangyayari kamakailan? Mr. Lee, tumawag ang iyong ina. Hoy, nanay. Ang master ay sinabi sa akin na ang mga apo ko ay darating sa mapalad na ulap. Special Assistant Song, ayusin ng isang neurologist. Para sa konsultasyon ng aking ina. Miss na miss niya ang mga apo, kaya naghahalusinate. Ikaw ang may problema. Ang buong pamilya mo ay may issue. Mr. Lee, lahat ng putahe ay naihain na. Hayaan mo akong mag-toast sa iyo muna. Para sa proyektong ito sa katimugang bahagi ng lungsod, utang namin lahat ito sa iyong suporta. Rong yan, bilisan mo. Nagmamadali ang mga customer sa mesa na iyon. Darating. Narinig ko na ang bisita sa loob ay sobrang nainom. Siya yun. Bakit siya pupunta sa lugar na ganito? Bakit ang bagal ng paghain ng inumin? Ang tagal nyo. Pasensya na po sa lahat. Pasensya na sa paghihintay. Hoy, wala pa tayong tapos. Dahil pinaghintay ko kayo ng matagal, gusto nyo bang uminom kasama ko? Para suyuin ang mga kapatid, ituring nyong paumanhin. Dauge, kasalanan namin ang bagal ng inumin. Hindi siya umiinom.
Paano kung ako na lang ang uminom para sa kanya? Ano sa tingin mo? Naye. Okay ka lang? Okay lang ako. Gusto ko ng magandang babae na kasama ko. Parang baboy ka. Umalis ka. Uminom o ano? Hindi ako umiinom. Hindi marunong uminom? Kaya kailangan mong matuto. Payo ko sa iyo, may hangganan ng pasensya ni Dauge. Magalit mo siya at baka mahirapan kayong dalawa manatili sa lugar na ito. Tara, babe. Mag-crossed arm tayo ng inuman, babe. Crossed arm na tagay? Tigilan mo na ang pag-aatubili. Naghihintay ka ba sa iyong kuya para pakainin ka? Hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng uminom. Oo, huwag kang umiwas. Huwag kang magtago. Dito ka nagtatrabaho. Hindi ba para mag-entertain sa pag-inom? Hindi ako pwedeng uminom. Uminom kayo ng nakakrus na braso kasama ng kuya mo. Inuman ng nakakrus. Inuman ng nakakrus. Inuman ng nakakrus. Inuman ng nakakrus. Sino bang walang mata, naglakas loob na guluhin ang aking... Lee, Mr. Lee. Mr. Lee, Bakit nandito si Mr. Lee? Pasensya na, Mr. Lee. Lasing ako. Hindi ko nakita na ikaw pala. Halika, Mr. Lee. Umupo ka. Hindi ba ikaw ang nagpapainom sa kanya? Hindi siya pwedeng uminom. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Mr. Lee, mali ako. Hindi ko alam. Nakasama mo siya. Aling kamay ang ginamit mo sa paghawak sa kanya? Mr. Lee, pakiusap. Palampasin mo na ito ngayon. Hindi ko nauulitin. Lumabas ka. Umalis na tayo. Bakit ka nandito umiinom kasama ng mga kliyente? Kailangan ko ng pera. Binigyan na kita ng 2 milyon. At hindi ka pa rin nasisiyahan? Mr. Lee, madilim na sa labas. Talaga bang hindi natin babantayan si Miss Rongyan? Akala ko mali ang pagkakaintindi ko sa kanya noong gabing iyon. Sa huli, pera lang pala lahat. Isang walang awang mangangamkam ng pera. Biglang gusto ng nanay mo na itigil ang paggamot. Hindi namin alam kung bakit. Mangyaring pumunta kagad sa ospital. G, Lee, pwede na ba tayong umalis? Tara, Tigil. G, Lee, binibining Rongyan. tumakas siya. Anong pakialam ko? Ihatid mo siya. Opo. Nanay, Yan. Tapos na sa trabaho? Halika, tulungan mo si nanay maglinis. Pagkatapos, uuwi na tayo. Gagawa si nanay ng merienda sa gabi. Nanay, bakit mo nasabing gusto mong itigil ang pagpapagamot? Dahil ba sa pera? Huwag kang mag-alala sa pera. May permanenteng trabaho na ako. Maganda ang sahod. Mula ngayon, ang gastos sa kimo, hindi mo na kailangang alalahanin. Yan. Ang sakit ni nanay, hindi na ito gumagaling. Si Tioli, sa katabing kama, namatay kaninang umaga. Ginastos niya lahat ng pera ng mga anak niya. Nagpagamot ng 2 taon. Sa huli, namatay pa rin siya. Yan. Alam ni nanay na napakaanak mo. Pero hindi naman pwedeng maging makasarili si nanay. Hindi na pwedeng maging pabigat si nanay sa iyo. Nanay, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Nanay, nakikiusap ako. Subukan natin ulit, okay? Nakikiusap ako.
Hindi ko inaasahan na si Rongyan ay nagtatrabaho para sa'yo. Marami na siyang pinagdaanan. Ang tatay niya ay hindi sumusuporta sa pamilya. Ang pera para sa chemo ng nanay niya, kinikita niya sa ilang part-time na trabaho. Kaya pala ginawa niya ang lahat para mapanatili ang kanyang trabaho. Kaya pala, labis siyang nagmamalasakit sa pera. Ginoong Lee, Sumakay ka na, ihahatid kita sa bahay. Si Director Lee ay kaklase ko, sinabi ko sa kanya, nang tiyak na gamitin ang pinakamahusay na plano para sa iyong ina. At saka, ang mga gastos sa huling yugto ng iyong ina lahat ng gastos ay sasagutin ng Lee Group. salamat Ginoong Lee, pero Huwag kang mag-alala. Ang benepisyong ito ay hindi para lang sa iyo. Sabi ng master, tama ka kagabi. Posible bang buntis talaga siya sa anak ko? Wow! Hindi ko akalain na si Ginoong Lee, na hindi lumalapit sa mga babae, ay papayag talaga may sumandal sa kanyang balikat. Special Assistant Song, Opo? pakibaba ang boses mo. Sige, magsalita ka. Ayusin mo isang company-wide health checkup. Hindi ba't nagkaroon na tayo ng medikal na pagsusuri ng kumpanya? Sige, aayusin ko na agad. nanay, Yan kaninang umaga. Bakit libre ka pumunta rito? sinabi ni Presidente Lee kahapon ang buong team ay may kalahating araw na pahinga ngayon nag-ayos ng medical checkup, kaya dumaan lang ako para makita ka. Presidente Lee, iyong. Si Presidente Lee na naghatid sa iyo pauwi kahapon. CEO siya. Pagkatapos ng lahat kahapon, bakit siya nagpunta para ihatid ka rito? Yan. Wala nang iba pang nangyayari sa inyo, tama ba? Yan. Kahit na sa aking paningin, ikaw karapat-dapat sa pinakamahusay sa mundo. Pero ang mga taong may lahing, tulad nila karamihan sa kasal, ay hindi nila sariling desisyon. Natatakot ako. Alam ko, nanay, magkaiba tayo ng mundo. CEO siya, pinakamayamang tao sa kabisera, hindi siya titingin sa katulad ko. Mabuti naman. Ang mga siopaw na ito galing sa tindahang iyon sa Guanting Road, tama ba? Tara, paborito mo. Ano ang problema? Wala, nakakaramdam lang ako ng pagkahilo kamakailan. Ang iyong regla ngayong buwan, ilang araw na bang huli? Buntis ka. 4 na sanggol. Gusto mong itago sila. Kailangan nating magpatuloy sa pagsusuri ng panganib sa maramihang pagbubuntis. Pag-usapan mo ito sa asawa mo. Sa totoo lang, buntis ako sa boss ko. Kung malaman niya, magagalit siya ng sobra. Mga sanggol, hindi naman sa ayaw kayo ni mommy. Natatakot lang ako na pagkatapos kayong isilang, maghihirap kayo kasama ko. Magandang tiya, kain ka. Mahalaga ang candy. Kung kakainin mo, hindi ka na malulungkot. Mommy! Mahal, hindi ka hinayaan ni Mommy na maging katulad ng ibang bata na walang katapusang candy. Sinisi mo ba si Mommy? Hindi naman. Mayroon akong pagmamahal ni Mommy. Masaya at kontento ako araw-araw. Salamat sa pagpapanganak sa akin. Mahal? Mga sanggol, gusto rin ba ninyo makita ang mundong ito? Kahit ayaw sila ni CEO Lee, kaya ko pa ring isilang sila ng mag-isa? Kamusta? Gusto ko sanang mag-schedule ng check-up para sa pagbubuntis.
Buntis siya. Lao Huang? Sino siya? Isang ordinaryong intern lang. Wrong yan. Tapos ka na ba sa pagsusuri? Natutulog ka ba? Isuot mo yung maikling palda bukas sa trabaho, okay? I-pair mo sa mga itim na medyas. Mas gaganda ka pa. Maikling palda? Itim na medyas? Itong maninira ng pamilya na umaakit sa may asawa, babaeng mapang-akit. Mahal. Hoy, ano ang ginagawa mo? Hindi? Bakit mo tinitingnan ang phone ko? Paano mo nagawang tanungin ako kung ano ang ginagawa ko? Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Ano bang ginagawa mo? Siya ang unang lumapit sa akin. Ako. Alam ko na. Paano mo nagawang sirain ang pamilya ko? Kakalmutin ko ang mukha niya. Hoy, wag! Hoy, mahal! Halika, Aray, aray, aray. magkaroon ka ng respeto. Siya si Rong yan, di ba? Maninira ka ng pamilya. Mahal, Tumahimik ka. Ako muna ang bahala sa kanya. Pagkatapos, ikaw naman ang haharapin ko. Si Manager Huang at ako ay walang anuman. Wala? Ano kung gayon ang mga mensahe sa chat? Nagtatanong sa asawa ko kung nasa bahay siya sa hating gabi? Ano ang gusto mo? Ako, sana siyang hilingan na mag-advance ng sahod. Kailangan mo pa bang magtanong? Habol lang siya sa kanya. Bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Ngayon nahihiya ka na? I-record natin siya. I-post ito sa internet. Ang mga hamak na ito mula sa probinsya, umaakyat lang sila sa pamamagitan ng maruming paraan. Marami na akong nakitang katulad niya. Hindi ko nilandi si Manager Huang. Siya ang may kagagawan. Gusto mong ilipat ang sisi. Sa lalaki? Kung hindi mo siya nilandi, mapapansin ka ba niya? Tama. Iyan. May gunting ba ang sinuman? Puputulin ko ang buhok niya. Tingnan natin kung paano siya mang-aakit ng lalaki pagkatapos nito. Hindi! Isang buong buo na paghuli sa pangangaliwa. Gusto kong tingnan ng ad department sa ika-6 na palapag. Lahat, ipaalam ninyo sa amin ang mga update. Ano? Buntis ka na talaga? Pinakuha ko ang medical report niya. 3 linggo ng buntis. Iyon mismo ang araw na pumunta ka sa manghula. Ay nako. Buti naman. Ikaw, pilyong bata. Gumagawa ng malaking bagay ng tahimik at hindi nagsasabi sa akin? Ay, wow! Salamat sa mga ninuno ng pamilya Lee sa kanilang biyaya. Hayaan ang ating 30 taong gulang na anak na lalaki na magkaroon ng asawa at anak. May litrato ba tayo ng manugang kong babae? Bilisan, ipakita mo sa akin ang hitsura niya. Meron ako. President Lee, may problema. Binubuli si Miss Rong Yan. Lahat sila ay naghahanap ng kamatayan. Naglakas loob namang bully sa manugang ng pamilya Lee. Pumunta ka na. Iuwi mo ang manugang ko ng ligtas. Pinutol ko lahat ang buhok niya. Tingnan natin kung kaya pa niyang mangakit ng mga lalaki sa hinaharap. Hoy, dumudugo siya. Mahal ko. Mahal ko. Sa tingin ko, marahil dapat natin siyang dalhin muna sa ospital. Baka may mangyari. Bakit pumunta sa ospital? Buntis siya ng bastard. Mas mabuti kung mawala ito. Hindi. Paano kung ang dinadalang anak ni Rong Yan ay kay President Lee? Tapos na ako. Mahal, ang batang ito ay talagang hindi akin. Huwag nating palakihin ang bagay na ito. Sabi mo, hindi sa iyo, kaya hindi sa iyo. Sa tingin ko, naaawa ka sa kanya. Gusto mo siyang protektahan, di ba? Hoy, mahal, pakinggan mo ako. Noong araw na iyon, ganito ang nangyari. Mahal, gagawin ni Mommy ang lahat para iligtas ka.
Huwag mo akong takutin kay President Lee. Alam ko na gusto mo ng anak na lalaki. Hindi mo kayang makita na ang kanyang sanggol ay nasa panganib, di ba? Oy. Saan ka pupunta? Hanggat nandito ako, hindi ka pupunta sa ospital. Huwag mong isipin na makakaalis ka. Hindi kita hahayaang umalis. President Lee, pwede mo bang iligtas ang ating mahal? Halika, pigilan siya para sa akin. Sisipain ko siya muli. Tuloy. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo akong umalis. Tumigil ang lahat. Sino ka? Ang asawa ko ang pinuno ng departamento ng advertising. Wala kang karapatang magsalita. Kamusta, President Lee? Kamusta, President Lee? President Lee, Siya si President Lee, Old Huang. sinabi ko sa'yo, hindi akin ang batang ito. Mahal, ang tatay mo ay nandito para iligtas tayo. Talagang tapos na tayo ngayon. Ano pang hinihintay mo? Kung makita ko sila muli sa Jing City, makita sila, pananagutin kita. Naiintindihan ko. Mali ako, President Lee. Umalis ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wrong yan. Kapit lang. Bawiin ang lahat ng posisyon ni Huang Jianren sa Lee Group. Pilayan ang kanilang mga kamay. Itapon sila sa labas. Maawa ka, pakiusap. Maawa ka sa akin. Hindi mo ito magagawa. Huwag matulog, wrong yan. Naririnig mo ba ako? Matiwasay ka. Gagawin ko ang lahat para iligtas si MS Romyan at ang sanggol sa kanyang tiyan. Pasensya na, Mr. Lee. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Mahina na ang buntis na babae at nasaktan ang kanyang tiyan, ang 4 na sanggol. Wala sa kanila ang nakaligtas. Hindi. Anong problema? Nagkaroon ka ba ng bangungot? Mr. Lee? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang mga bata. Sabi ng doktor, dahil sa pagkakandirit, medyo nagkaroon ka ng bahagyang pagdurugo. Nalaman ni Mr. Lee tungkol sa mga sanggol. Tiyak na galit siya, di ba? Dala mo ang aking anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Pasensya na, Mr. Lee. Alam kong hindi ako karapat-dapat na magkaanak sa iyo. Ngunit mapanatag ka, ako na lang ang magpapalaki sa mga bata. Huwag mo silang pa-abort. At pwede bang wag mo akong, sa init ng ulo mo, sisantihin? May pamilya akong binubuhay. Kailangan ko ang trabahong ito. At ang pagsisante ng buntis ay labag sa patakaran. Anong klaseng tao ba ang tingin mo sa akin? Hindi kita sisantehin. Pero, ang pamilya Lee ay hindi tumatanggap ng anak sa labas. Walang mga anak sa labas. Presidente, kaya talagang ipapalaglag mo ang baby ko? Pakiusap, Mr. Lee. Ang 4 na sanggol ay walang kasalanan. Pakiusap, huwag mo silang i-abort. Ang kulit mo. Ano bang iniisip mo buong araw? Sino ang nagsabing ipapa-abort ko sila?
Pero hindi ba sinabi mo lang ang pamilyang Lee ay hindi pinapayagan ng mga anak sa labas? Kaya ang ibig kong sabihin ay dapat tayong magpakasal. Pagkapanganak sa mga sanggol, sila ay legal na makakapasok sa pamilyang Lee. Magpakasal? Sa iyo? Ang mga tao mula sa mga pamilyang tulad nila. Kami na galing sa mga ordinaryong pamilya ay hindi karapat-dapat sa kanila. Natatakot si Mommy. Matapos kong makuha ang pregnancy test mo, naisip ko na ang lahat. Kontratang kasal. Kapag ligtas ng naipanganak ang mga sanggol, bibigyan kita ng 100,000,000. Mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda, lahat ng gastos ang pamilyang Lee ang sasagot. Bukod pa rito, ang sakit ng nanay mo nakipag-ugnayan na ako sa mga eksperto mula sa ilang bansa. Magkakaroon sila ng konsultasyon sa susunod na Miyerkules. Talaga? Kaya, pipirmahan mo ba? Sa pamamagitan ng marriage certificate, ang 4 na sanggol ay legal na makakapag-ayos sa kabisera. Hindi lang mas magiging madali ang college entrance exam, kundi maaari rin silang lumaki sa pamilyang Lee. At si Mommy ay magkakaroon din ng mas magandang option sa paggamot. Para kay Mommy at sa mga sanggol, Anong ginagawa mo? hindi ba tayo kukuha ng marriage certificate? Sabi ng doktor kailangan mong magpahinga ng mabuti sa loob ng 2 araw. Kukunin natin ang marriage certificate sa loob ng 2 araw. Hindi kailangan magmadali. Ay nako, nakakahiya naman. Paano ako naging ganito kapilit? Ngayon, gutom ka ba? Medyo. Pasok. Ito. Sobra na ito. Sabi ng doktor, matagal ka ng kulang sa nutrisyon, kailangan mong dahan-dahang mag-recover. Ang mga ito ay angkop para sa buntis. Ano ang gusto mong kainin? Kukunin ko para sa iyo. Ang daming tao. Paano ako kakain? Oh, Pwede ka nang kumain. Hindi ko inakala, si Mr. Lee ay napaka-considerate. Salamat. Mayroon pa akong gagawin sa kumpanya. Kumain ka muna. Hahanapin kita pagkatapos ko. Siya nga pala, Mr. Lee. Pwede ba akong puntahan si Mama? Pwede kang pumunta pagkatapos mong kumain. Para ka talagang isang maamong maliit na kuneho. Yan, buralong. Kumusta? Pwede bang huwag manigarilyo sa kwarto? Katatapos lang ng nanay ko ng chemotherapy. Napakahina niya. Kumusta? Hindi naman bingi ang tenga ko. Ano, pamilya mo ba ang nagpatayo ng ospital? Nakakainis na nga ang maospital. Masama ang loob ko. Ano ang masama sa paninigarilyo? Kung hindi mo kayang tiisin ang usok, pumunta ka sa VIP ward. Mas maganda ang hangin doon. Sasabihin ko sa iyo, tingnan ko lang ang mga taga-probinsya tulad mo at naiinis na ako. Takbo agad kayo sa malaking lungsod kapag nagkasakit. Inaagaw ang aming lokal na medical na resources at kinakamkam lahat. Kayo, mga walang kakayahang mababang uri, dapat alam ninyo ang inyong lugar. Pagod ka na bang mabuhay? Ikaw, Yan. Kalimutan mo na. Nag-iisip lang si nanay na lumabas para suminghap ng sariwang hangin. Samahan mo ang nanay mo. Nanay, Mr. Lee. Hindi ba sila nag-ayos ng pribadong silid para sa iyo? Bakit hindi ka pupunta doon? Oh, Yan, kalimutan mo na. Mr. Lee, bilang respeto sa iyo, pumayag na sakupin ang ating medikal na gastos.
Ayaw ni nanay na marami kang utang na loob sa kanya. Mula ngayon, hindi ka na makakatayo ng tuwid sa harap niya. Tara na. Nanay, Oh, ma'am, paano kang naging pabaya? paano mo nagawa ito? May leukemia ang nanay ko at hindi tumitigil ang pagdurugo. Paano mo sinadyang patiduin siya? Sino ang nagpatid sa kanya? Ikaw ba ang nagpatid sa kanya? Malinaw na ang nanay mo ang mahina, hindi makatayo. Paano mo masisisi ang iba? Tama. Ayoko lang na manigarilyo ka sa silid. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Paano mo nagawa ito? Sasabihin ko na. Masama ang loob ko. Sino ang nagsabi sa iyo na makipag-away sa akin? Sinasabi ko sa iyo. Ang tatay ko ang direktor ng ospital na ito. Maniniwala ka man o hindi, sa isang salita, mapapalayas niya kayong lahat. Kadiri kang probinsyano. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Tingnan natin. Gusto kong makita kung sinong direktor ang may ganyang kapangyarihan. Sino ka? Ito ang pinakamalaking shareholder ng ospital, kung saan ka nagtatrabaho, presidente ng Lee Group. Lee? Sinabi ko sa direktor na ang ward na ito ay para kay Tita Chen lamang. Sinong direktor ang nagpasya ng walang pahintulot na ilagay sila dito? Pasensya na, Presidente Lee. Pasensya na. Hindi ko dapat ibunton sa iba ang aking galit. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin? Hindi na kailangan pang sabihin. Naiintindihan. Kayong dalawa, kausapin nyo ang tatay nyo. Tapos na. Papatayin ako ng tatay ko. Bakit ka bumalik? Hindi mo ba sinabi na may emergency sa kumpanya? Lumingon ka. Bumalik ka. Ha? Pero hinihintay ka ng kumpanya. Miss Wrong yan? Siguro aksidente lang niyang napindot ang buton? Oh, Nanay, ano ang problema? Sumasakit ba ang sugat mo? Masaya ako. Ang makita na may tunay na nagmamalasakit sa iyo ng ganito. Isang araw, ako wala na ako rito. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Tita, magtiwala ka. Bibigyan ko ng tamang katayuan si Rongyan. Protektahan ang bata. At siya, Kahit na sinabi niya lang ito para aliwin si nanay, pero nakikita ko na pinapahalagahan mo ang ating yanyan. Nang husto. Sana, tuparin mo ang iyong salita. Ang inyong kasal, pumapayag ako. sa totoo lang, napangasawa ko ang amo ko. si Mr. Lee ay talagang nahulog sa pag-ibig. Malalim ang kanyang pagkahulog, hindi na makalabas. Oh, Mr. Lee, tungkol sa kasal natin, pwede bang itago muna natin ito? bakit? Natatakot ako na makakaapekto ito sa trabaho ko. Bukod doon, sabi ng nanay ko, walang bumibisita sa mahihirap sa abalang lungsod, ngunit ang mayayaman ay may mga kamag-anak kahit sa bundok. Kung malaman ng mga malalayong kamag-anak ko, tiyak na magdadala sila ng problema sa nanay ko. Sige. Kung ano ang sabi mo, Mr. Lee, saan mo ako dadalhin? bahay ng pamilya Lee, gustong makilala ka ng nanay ko. Ngayon na? Anong problema? Ayaw mo ba siyang makilala?
Hindi naman sa ayaw ko. Natatakot ako masyado. Bakit? Ikaw ay napakagaling. At galing sa isang kilalang pamilya. Tiyak na mabababaan ng tingin ang pamilya Lee sa isang taong galing sa maliit na lugar tulad ko. Marahil hindi ako ang manugang na gusto niya. Ayan, sobra ka na naman sa pag-iisip. Manatiling kalmado, batang ginang. Ang matandang ginang ay hindi ka bababaan ng tingin. Makikita mo pagdating mo doon. Kung gayon, mayroon ba akong dapat ingatan? Ang pakikipagkita sa magulang ay hindi tungkol sa pag-iisip kung paano mapabilib ang magulang ng kabilang panig. Ito ay tungkol sa pagtingin kung ang kanilang pamilya ay makapagpapasaya sa iyo. Ito. Ang laki-laki nito. Maligayang pagdating, madam. Manugang, Pamangkin, ilang taon ka naming hinintay. Sa wakas, nandito ka na. Ito ang nanay ko. ito ang tita ko. Akala ko si Jing Chuan, itong matandang lalaki, walang magkakagusto. Hindi inakala na si Yan Er magkakagusto sa kanya. Halika, umupo ka. Yan Air, ang aming pamilya ay maaaring walang iba, pero mayaman kami. Ito ang mga regalo ko sa iyo. Kailangan mong tanggapin ang mga ito. Ito. Sa real estate ako, kaya ang tanging maibibigay ko sa iyo ay isang bahay. Huwag mong isiping maliit ito. Ito ba ang ibig sabihin ng pagiging mayamang pamilya? Sobra na ito. Sabi ni Jing Chuan, marami kang pinagdaanan mula pagkabata. Huwag kang mag-alala. Pagpapakasal sa aming pamilyang Lee, magkakaroon ka kaming dalawang matatanda para alagaan kang mabuti. Salamat. Nanay. Salamat, tita. Siya nga pala, sa panahon ng pagbubuntis, normal lang ang mood swings. Kung may nararamdaman kang kakaiba, dapat mong sabihin sa amin. May mga bagay pa ako sa kumpanya. Kaya mauuna na ako. Yan, pagod ka ba? Nagpahanda ako ng paligo para sa iyo. Tubig ng natural na hot spring mula sa bundok. Mabuti ito para sa iyong katawan. Magbabad ka, mag-relax at humiga. Pagkatapos ay, Tara, ihahatid ka namin sa itaas. Halika na. mauna ka. Hoy, Mr. Lee. Ginang ito ang silid ng binatang amo. Ako ay nakatira kasama si President Lee. Tinatawag mo pa rin siyang President Lee? Ikaw at ang binatang amo ay kasal na. Wang Ma, ano yan? Oh, bago ka dumating, pinapalinis sa amin ng ginang ang buong sambahayan ng Lee, mula taas hanggang ibaba. Iyan ay mula sa silid ng binatang amo, mga lumang bagay na inayos namin, nakalimutan ilipat. Mga lumang bagay? Pwede ko bang tingnan? Siyempre, Kaya pala siyang ngumiti? Akala ko lagi siyang may mukhang mahigpit. Sino ito? ito si Miss Yunying, ang panganay na anak ng pamilya yun. Siya at ang binatang amo, mula pagkabata, lumaki ng magkasama. Hindi ko napansin dati, pero kahit papaano si Miss Yun, at ikaw medyo magkamukha. Si Miss Yun at ang binatang amo ay hindi mapaghiwalay mula pagkabata. Pagka-uwi niya mula sa ibang bansa, diretso siya pumunta sa Lee Group upang makita ang binatang amo. Ginang, may mali ba akong sinabi? Si Miss Yun at ang binatang amo, hindi mapaghiwalay mula pagkabata. Si Miss Yun at ikaw, medyo magkamukha. Ano ang iniisip mo, Rongyan? Kahit nakapalit ka niya? Normal lang. Pinakasalan ka niya dahil lang sa ang anak na dinadala mo. Lee, karaniwan pagkatapos ng trabaho, ayaw mong umuwi ng maaga. Bakit ngayong araw nagmamadali ka? Single ka? Anong alam mo? Si G. Lee ay may gusto na sa isang tao, kaya nagmamadali siyang umuwi. Tama ba, G. Lee? Pasensya na. Bakit ka natutulog sa sahig? Dahil, sa totoo lang, peking kasal ito. Ang matulog sa iisang kama ay hindi magandang ideya. Rongyan, kamukha mo lang ang taong gusto niya. Kailangan, Ayon sa gusto mo. dapat manatiling malinaw ang isip. Siya nga pala, G. Lee, yung mga bagay na pinadala ng nanay mo, hindi ko matatanggap. Inilagay ko sa aparador. At yung 2 milyon na ibinigay mo sa akin, 30,000 ay automatikong ibinawas ng ospital. Pag nakuha ko na ang sahod ko, babayaran ko ng buo. Hindi ba talaga niya gusto na magkaroon ng kinalaman sa akin? G. Ayon sa gusto mo. Dito ka matulog sa kama. Ha? Buntis ka. Ang matulog sa sahig ay hindi komportable. Magpalit tayo. Hindi, okay lang. Utos iyon. G. Lee,
Ano ang problema? Bakit bigla kang nagalit? Sanggol, tatay mo. Hindi ba siya guwapo? Sayang. May gusto na siya. Ang gusto ko, hindi ba itong babae? Si Direktor Yun ay maganda at magaling. Ang ganda ng balat mo, Direktor Yun. Magandang umaga, Rongyan. Magandang umaga, Jiao Jiao. Anong ginagawa niyo? Pagkatapos masibak si Direktor Huang, biglang nagkaroon ng bagong direktor ang departamento ng patalastas namin. Ang lahat ay busy sa pagsisipsip. Sinabi ni Wang Ma na si Miss Yunying ay kababata ni Ji Li. Tulad ng inaasahan, sumali siya sa Lee Corporation pagbalik niya. Yuan, hindi ba sa tingin mo, si Supervisor Yun at si Rongyan magkamukha? Ngayon na binanggit mo, medyo magkamukha nga sila. Narinig ko na si Supervisor Yun dati ay kababata ni Jilly. Ang paraan ng pagtatanggol ni Jilly kay Rongyan, baka... Ang trope ng doppelganger? Lagi kong sinasabi, sa background ni Rongyan, paano siya mapapansin ni Jilly? Iyon ang nagpapaliwanag ng lahat. Sinabi ni tagapamahala yun sa usapan ng grupo na may pulong tayo. Tara na. Maligayang pagdating sa bagong direktor. Kumusta sa lahat? Ako si Yunying. Mula ngayon, magiging bahagi na ako ng malaking pamilya ng Departamento ng Advertising. Mangyaring ingatan ninyo ako. Tinipon ko kayo ngayon hindi lang para magkakilala, kundi para rin mag-anunsyo. Ang Departamento ng Advertising, kailangang i-optimize ang staffing structure. Mula ngayon, bawat 6 na buwan, magkakaroon tayo ng bottom-out layoff. Layoff? Batay sa nakaraang performance, ang dalawang nasa ilalim ngayon ay Rongyan at Lin Yuanyuan. Kayo dalawa ay maglalaban sa proposals. Ang kliyente ang magpapasya kung sino ang mananatili. Ano? Yun lang. Ang kaya ko lang ipangako ay hindi ko siya bubuli. Tungkol sa iba, hindi ko na kontrolado iyon. Tapos na ang kulong. Bigla kang umuwi, at pinilit mo ang nanay ko na payagan kang sumali sa Lee Group. Ano ba ang tunay na dahilan? Siyempre, dahil ang departamento ng advertising ng Lee Group ay nangunguna sa bansa. Sa palagay mo bumalik ako dahil sa Rongyan mo, hindi ba? Pangako ko sa'yo, siguradong hindi ko siya bubuli. Dahil iniligtas ng nanay ko ang buhay ng nanay mo, pakiusap, payagan mo na akong sumali. Sige, subukan mo ang best mo. Sa huli, ang mananatili sa Lee Group ay ako. Kailangan kong manalo sa pitch na ito. Paalam. 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 Rongyan, hindi ka pa ba umaalis? Hindi pa ako tapos. Mauna ka na. Ingat. Yung lunch na pinadala mo kaninang tanghali, hindi rin niya ito kinain. Bumalik lang ako sa advertising department. Si young madam ay abala pa. Sabi niya gumagawa siya ng isang napakahalagang proposal. Ano ba ang gusto niya? Pag-aari niya ang kalahati ng Lee Group. Bakit niya pinipilit ang sarili niya? Mr. Lee, saan ka pupunta? Mr. Lee, ano ang ginagawa mo dito? Hoy, Mr. Lee, ikaw! Mr. Lee, saan mo ako dadalhin? Tingnan mo ang oras. Wala ka man lang panahon kumain. Hindi ka ba gutom? Yung 4 pa? Pasensya na. Nakalimutan ko. Sige, kumain ka na. Ang dami mong pakialam sa akin, Mr. Lee. Pero malamang dahil lang sa mga sanggol, di ba? Bakit hindi ka kumain? Binubuli ka ba ni Yunying?
Hindi. Hindi yon. Gusto ko lang magtrabaho ng mas mabuti. Para mas maging maganda ang proposal para piliin ng client ang sa akin. Mahirap ba talaga yung proposal na yon? Gusto ko lang gawin ng mas mahusay. Ipadala mo sa akin. Tama naman ang direksyon, pero masyado kang pinipilit. Masyadong pinipilit? Nilagay mo lahat ng advantage dyan. Kaya walang focus. Target audience, mga babaeng 25 hanggang 30. Na naghahanap ng magandang kalidad ng buhay, ganyan-ganyan. Pwedeng ilagay sa kahit anong proposal. Paano ko dapat isulat? Tingnan mo, ilagay mo muna to dito mismo. Tapos idrag mo lahat ng sabay. Ayan. Dito? Ako na. Gusto kitang halikan. May 5 segundo kang para tumanggi. 4. 3. 2. Isa. Anong problema? Binigyan kita ng oras para tumanggi. Mr. Lee. Bumalik na siya. Dapat tayong lumayo. Siya. Siya ba? Nagseselos? Kompetisyon sa pagpaplano. Eliminasyon sa ibaba. Gusto ni Yunying na gamitin ang paraang ito para mangbuli sa mga tao ko. Naghahanap siya ng gulo. President Cindy, matagal na hindi tayo nagkita. Matagal na hindi tayo nagkita. May business trip ako sa darating na panahon. Diretso na tayo sa usapan. Dito po. President Cindy, ako, si Lin Yuan mula sa Advertising Department ng Lee. Ngayon, hayaan ninyo munang ipakita ang aking plano. Ito ang planong ginawa ko. Ang planong binago ni Mr. Lee ay talagang iba. Wrong yan. Nasa iyo na ang lahat ngayon. Direktor June, ito ba? Kahit ang direktor ay hindi ka gusto. Wrong yan. Di maghintay ka. Magtatag ng mga pakikipagtulungan sa mga organisasyon. Makipagtulungan upang palawakin ang merkado. Iyan ang aking panukala. Wrong yan. Sa pagkakataong ito, kailangan mong pumunta. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Hindi ko inakala. Ang plano ni Yuan ay napakahusay. Mukhang matatanggal si Rongyan sa trabaho. Wrong yan, ikaw naman. Ang aking panukala, si Lin Yuan lang ang nagpresenta nito para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Yuan? Ninakaw ang kanyang panukala. Hindi kayang tanggapin ni Rongyan ang pagkatalo. Sabi niya kahit ano ha. Wrong yan. Ang tapang mo talaga. Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na ito ang iyong panukala? Kanina lang, sinabi ni Lin Yuan siya ay nagdisenyo para sa brand isang cartoon IP pony. Sa pony na iyon, naroon ang pangalan ko. Ngayon alam mo na magtago ng lihim. Siyempre, matapos maging kasama ka ng matagal, natutunan ko ito sa pamamagitan ng osmosis.
Direktor yun. Okay ako sa proposal ni Rongyan. Nagmamadali ako. Kailangan ko nang umalis. Kung ganoon, wrong yan, mananatili ka sa advertising department. Lin Yuan, ayon sa mga patakaran. Seasoned ka na. Rongyan? Wala ka kundi isang mababang uri na tao mula sa mahirap na pinagmulan. Ano ba ang nagpapaisip sa'yo na maaari mong kunin ang pwesto ko? Sino ang kumuha ng pwesto mo? Lahat tayo ay umaasa sa sarili nating kakayahan para mabuhay. Tsaka, malinaw na ikaw ang nagnakaw ng proposal ko. Buntis ka. Bakit nasa kumpanya ka pa rin? Hindi kailangan ng kumpanya ang isang pabigat na gaya ng buntis. Hindi mo ba naiintindihan? Napakabuti. Ito mismo ang resulta na gusto ko. Director Yun, medyo naging emosyonal ako kanina sa silid pulungan na ito. Walang surveillance cameras, di ba? Ako, sumasakit ang ulo ko. Aalis na ako ngayon. Ano ang ginawa mo sa kanya? Jing Chuan, ito ang kumpanya. Hindi ito angkop. Mr. Lee, ayos na ako ngayon. Pakawalan mo siya. Hindi maganda kung makita ito ng mga kasamahan. Bakit ko gagawin? Mas nakikinig si Jing Chuan sa iyo. Song, Mr. Lee, ipadala ito sa legal department. I-blacklist siya sa buong industriya. Mr. Lee, pasensya na. Mr. Lee. Jing Chuan, pasensya na. Hindi ko talaga alam. Nasasaktan niya si Rongyan. Wala itong kinalaman sa akin. Wala talaga. Kahit kaunti. Kung hindi mo sinadyang gamitin ang bottom ranking elimination, hindi sana na-target si Rongyan. Mr. Lee, ayos talaga ako. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Siguradong aayusin ko ito para sa iyo. Sumama ka sa akin. Rongyan. Talagang kahanga-hanga ka ngayon. Hindi tulad ng dating mahiyain mong sarili. Ibang-iba na. Baka? Siya ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Siya? Kamakailan lamang, kumuha ako ng tagapagsanay sa pagsasalita. Oy, tara na. Para ipagdiwang ang pagkuha ng tungkulin sa pagpaplano, ililibre kita ng masarap na pagkain. Sandali, hindi tama iyon. Nagda-diet ka ba kamakailan? Magsisimula ako bukas. Tara na. Hindi ba iyon si President Lee at Director Yun? Wow. Si President Lee, siya. At pumupunta pala sa restaurang ito? Ito ang pinakasikat na lugar ng Jing City para sa mga sikat na tao. Maaaring sila ay nasa isang tipanan? Isang lugar para sa tipanan. Nangako siyang magbibigay ng paliwanag, pero nasa tipanan siya. Patuloy tayong manood. Baka makakuha tayo ng malaking chismis. Pangulong Lee at Director Yun, kaya nagda-date sila. Yan. Song Che, anong ginagawa mo dito? Nag-part-time ako dito para may pang-tuition. Yan ito ay? Ito ang aking kaklase sa kolehiyo. Alam ko kung ano ang gusto mong kainin. Hintayin mo ako. Jing Chuan, ano ang tinitignan mo? Ginawa mo ang lahat para mapunta ako rito. Para sabihin ang isang bagay bago ka umalis sa Lee Corporation. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Jing Chuan, gusto kong sabihin, sa lahat ng mga taon na ito, hindi mo talaga napansin na ako. May asawa na ako. Pero wala kayong emotional foundation.
Alam ko. Pinakasalan mo siya dahil sa bata sa tiyan niya. Kaya mo siya pinakasalan. Rongyan, narinig mo ba iyon? Sinabi ni Pangulong Lee na hindi lang siya may asawa, kundi may anak din. Narinig ko, pababain mo ang boses mo. Huwag mong hayaang mahuli nila tayo. Jing Chuan, ikaw ba? Nagalit ka ba na nag-abroad ako? At wala sa tabi mo? Kaya nakahanap ka ng kapalit para inisin ako. Bumalik na ako ngayon. Palaging nasa tabi mo ako. Hindi ako aalis. Nag-overthink ka. Para sa akin, ikaw ay anak lang ng kaibigan ng mga magulang ko. Hindi man lang kaibigan. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng kuya palagi. Hindi ka nga nangingitlog. Yan, okay ka lang ba? Bakit pumupunta rito si President Lee? Hindi niya malalaman na nakikinig tayo, di ba? Patay tayo? Rongyan, naalala ko lang. Kailangan kong mag-diet ngayon. Aalis na ako. Siya ang asawa ko. Ako na ang bahala sa mga ito. President Lee, parang galit si Director Yun. Habulin mo siya. Bakit ko siya hahabulin? Hindi siyang... Somche, linisin ang mesa 6. Okay, yan. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Sabihin mo. Bakit ko siya hahabulin? Hindi ba siya ang unang pag-ibig mo? Tsaka, bagay kayo. Malamang, ipagkakasal kayo. Sino nagsabi sa'yo niyan? Kung mag-asawa tayo, ano ka sa akin? Alam ko ang lugar ko. Nagkataon lang na kamukha ko siya. At nagkataong may dala akong anak mo. Kaya sa tingin mo, Sa tingin mo, ginagawa lang kita bilang kapalit niya. di ba? Kung gusto ko talaga siya, buhay pa siya. Bakit pa ako maghahanap ng kapalit? Mr. Lee, handa na ang kotse. Mr. Lee, hindi mo ba isasama ang asawa mo? Bakit ko siya isasama pa uwi? Mag-ayos ng kotse mamaya. Lagyan ng unan. At maghanap ng mapagkakatiwalaang driver. Hayaan mo siyang umuwi mag-isa. Wala akong pakialam sa kanya. Maaaring... Nagkamali ba ako sa kanya? Madam, bumalik ka na. Inutusan ako ni Mr. Lee na magluto ng herbal na sabaw para sa'yo. Kukunin ko na. Halika rito agad. May itatanong ako sa'yo. Ikaw at si Jing Chuan, nag-away ba kayo? Kanina, galit na galit siyang umuwi at ayaw tumingin kanino man. Nanay, sa tingin ko, nagalit siya sa akin. Pagkatapos, umalis lang si President Lee. Hindi ko akalain na ang anak ko ay seloso pala. Yan. Pumayag si Jing Chuan na sumali si Yun Ying sa Lee Corporation dahil iniligtas ako ng nanay niya dati. Wala namang romantikong nararamdaman si Jing Chuan para kay Yun Ying. Mahal ka ni Jing Chuan, hindi dahil kamukha mo ang iba, hindi dahil sa pagbubuntis mo. Dahil magaling ka kung ano ka. Salamat nanay sa pagsabi nito sa akin. Kaya ano ang dapat kong gawin ngayon? Huwag mong pansinin si Jing Chuan na laging may malamig na mukha. Actually, madali siyang kumbinsihin. Magiging maayos siya kung papakalmahin mo.
Huwag mong pansinin si Jing Chuan na laging may malamig na mukha. Actually, madali siyang kumbinsihin. Magiging maayos siya kung papakalmahin mo. President Lee. Lee Jingchuan. Ano ang tawag niya sa akin? Ano? Gusto kitang halikan. Para humingi ng tawad. Mayroon kang 5 segundo para tanggihan ako. 5. President Lee. Huwag kang mag-alala. Magiging mahinahon ako. Tama ang biyanan. Si President Lee ay talagang madaling pakalmahin. Pero, sino ang makakapagligtas sa akin? Darating na siya. Rongyan, Anong problema? ikaw ba ang asawa ni President Lee? Nakita ko lahat sa site kahapon. Sinabi ni President Lee na may asawa na siya at buntis ang kabilang partido sa kanyang anak. Kung pagsasamahin mo kung paano ka personal na pinagtanggol ni President Lee dati, Oh, kayo ba? Nanonood ng masyadong maraming short dramas? Si President Lee ang pinakamayamang tao. Anong klaseng marangal na babae ang hindi niya mapakasalan? Paano niya ako magugustuhan? Kaya kong panindigan siya. Ang asawa ni President Lee ay isang tagalabas. Rongyan, maaari ba kitang makausap ng mag-isa? Salamat, Director Yun, sa pagtulong mo sa akin kanina. Alam ko. Ikaw at si Jing Chuan ay ayaw pang mag-public. Tama lang natulungan ka. At ako, dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa hindi pagpayag na ako'y tanggalin ni Jing Chuan. Pinayagan mo si Supervisor Yun na manatili sa kumpanya ni Lee. Alam ko, ang insidente ni Lin Yuan ay hindi niya kasalanan. Pinayagan mo siyang sumali sa kumpanya. Alam ko na ito ay para bumawi sa ang tulong ng kanyang ina sa iyong pamilya. Kaya, parehong emosyonal at lohikal, hindi natin dapat siya paalisin? Ayos lang, lahat ay nararapat. Sana ay magkasundo tayo ng maayos sa hinaharap. Nag-prepare ako ng sorpresa para sa iyo. Tara na. Tingnan mo. Salamat, Manager Yon, sa pagtrato sa amin. Ang tagal na. At wala akong panahon na isama ang lahat kumain sa labas. Pumunta ako sa lugar na ito kahapon. Akala ko masarap ang pagkain nila. Kayo na lang po. May mga inumin din. Kukunin ko na sila ngayon. Sandali lang. Yan. Rongyan, kilala mo ba iyong tindero? Yan. Baka asawa ni Rongyan siya. Yan. Mayroon akong hindi nasabi kahapon. Wala akong pagkakataong sabihin sa'yo. Paano kung mag-usap tayo ng pribado? Sino ba talaga siya? Oo, sino ito? Ano ang gusto mong sabihin? Yan. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba narinig kahapon? May asawa na ako. Alam ko na nagpakasal ka para sa bata. Sa isang hindi mo mahal. Talaga bang isasakripisyo mo ang sarili mo para lang sa bata? Song Che, tapos na tayo ng lubusan. Sana simula ngayon, maaari mong panatilihin ang pinakapangunahing distansiya mula sa akin. Napakaganda ng samahan natin dati. Hindi ako naniniwala na tuluyan mo na akong nakalimutan.
itong relasyon mo. Lalabhan mo ang kanyang damit at lulutuan mo siya araw-araw. At kailangan mong kumita ng pera para sa kanyang pagsusulit sa masterado. Si Song Che ay talagang naghahanap ng sariling nanay. Nakatuon siya sa pagsusulit. Wala siyang lakas para sa iba. Pero sinabi niya, ito ang tinatawag niyang puhunan. Kapag nakapasa siya, dadalhin niya ako sa mas magandang buhay. Sige, sana tuparin niya ang kanyang pangako. Sige, kailangan ko nang umalis. Katapusan ng linggo na. Maghahatid pa ako ng ilang mga order. Bibilhan ko siya ng dagdag na pagkain mamaya. Umasa ako sa pagsusulit sa masterado. Gusto ng nanay ko na umuwi ako. Pumasa ka! Ang galing! Naghahatid ka ng pagkain buong araw. Mabaho ka. May kaibigan ng nanay ko na may anak na babae na nakapasok din sa universidad na iyon. Gusto niya na ipakilala kami. Anong ibig mong sabihin? Magbabalak ka bang? Makipaghiwalay sa akin? Masasabi mo iyan. Mula ngayon, graduate student na ako. At ikaw ay undergrad pa lang. Sa hinaharap, sa karamihan, mananatili ka lang sa inyong bayan. Maghanap ng trabaho at magtrabaho. Ang agwat natin ay lalaki ng lalaki. Ang makipaghiwalay ngayon ay mabuti para sa ating dalawa. Mabuti? Mula nang magdesisyon kang kumuha ng grad exam hanggang ngayon, ang pagkain, inumin, at damit mo, pati na ang matrikula ako lahat ang gumastos. Bakit hindi mo sinabi kanina na malaki ang agwat natin? Ngayong pasado ka na sa exam, hindi mo na ako kailangan. Sinasabi mong hindi ako sapat para sa iyo. Teka lang. Hindi pa naman tayo kasal. Huwag mong gawing parang pinagtaksilan kita, okay? Ang perang ginastos mo sa akin, sa sandaling magsimula akong kumita, babayaran kita ng doble. Hindi ba sapat iyon? Babayaran mo ako? Song Che, hindi ko akalain. Nagganoon kang tao. Anong klaseng tao ako? Ang unang ginagawa ng bulag kapag nakakita na ay itapon ang kanyang tungkod. Sinabi ko sa iyo, babayaran ko ang bawat sentimo na ginastos mo sa akin. Ano pa ba ang gusto mo? Alam ko na ang pinili ko noon ay nasaktan ka ng husto. Pero dahil doon, napagtanto ko na ikaw ang taong si Song Che, ang pinakamamahal ko sa buhay. Yan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap? Sinabi mo lang. Hindi naniniwala na makakalimutan kita. Siyempre hindi kita makakalimutan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang permanenteng mantsa sa buhay ko. Yan. Bigyan mo ako ng pagkakataon para maayos ko sa'yo, okay? Gusto mong maayos sa akin? See? Bayaran mo ako ng perang ginastos ko sa'yo noon. May tubo. 28,500 dolyar sa kabuuan. Tandaan, kusang loob na regalo. See? Ngayon, mababayaran ko na ang 2 milyon kay Mr. Lee. Sulit na dinala si Song Che dito. Si Jing Chuan ay may issue sa kadalisayan ng relasyon. Kapag nandiyan siya, tiyak na lalayo kayong dalawa. Sa maagang pagbubuntis, ang mga buntis ay dapat kumain ng maliliit, ngunit madalas na pagkain. Pumili ng magaan at madaling matunaw na pagkain. Uminom ng tubig sa maliit na dami, ngunit maraming beses. Kumain ng maraming sariwang prutas at gulay. Paumanhin, Mr. Lee. Ipinapangako ko hindi na ako maingay. Naku! Ma'am, si Mr. Lee ay nag-aaral pa tungkol sa pagbubuntis para sa'yo. Paano mo nagawa? Ano ang nakita mo ngayon? Wala.
Ang aking iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte. Ginoong Lee, sa tingin ko ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ginang Lee, siya. Sabihin sa kanya na umakyat. Oo, Ginoo. Ginoong Lee? Gusto po ninyo akong makita? Pasok. Kumain muna tayo. Si. Siya nga pala. Eto, para sa inyo. Ito ang 2 milyon na ibinigay ninyo sa akin dati. May bahagi na automatikong ibinawas ng ospital. Humiling lang ako ng pera kay Song Che, sapat lang para mabayaran iyon. Nang hihingi ka ng pera sa dati mong nobyo para ibigay kay Ginoong Lee, Ginang, nababaliw ka na. Ayaw kong may utang ako sa inyo. Bukod dito, binigyan ninyo na ako ng sapat. Mas gugustuhin mo pang kunin ang pera niya kaysa magkaroon ng utang sa akin. Assistant Song. Ilipat ang meeting ngayong hapon agad. Opo, Gino. Hindi ka ba kakain? Masyadong galit para kumain. Masyadong galit para kumain. Sino ang nagpagalit sa kanya? Baka ako? Sino yan? Yan Bao? Shibao, bakit mo ako tinatawagan? Para imbitahan ka sa aming pagkikita? Matagal na tayong hindi nagkikita? Reunion ng klase. Si Song Che ay hindi pupunta, di ba? Alam kong tatanungin mo yan. Tinanong ko ang monitor para sa iyo. Sinabi ni Song Che na hindi siya pupunta. Buti naman, hindi siya pupunta. Dahil tuwing pumupunta siya, si CEO Lee ay nagiging. Alam ko kung bakit sobrang galit si CEO Lee. Kailangan ko nang umalis ngayon. Magkita tayo sa reunion. Pasensya. Ang numero na iyong dinadial ay pansamantalang hindi available. Mangyaring tumawag muli mamaya. Kumusta? Ma'am, bakit mo ako tinatawagan? Hinahanap ko si CEO Lee. Sabihin mo busy ako. Sabi ni CEO Lee, busy siya. Pagkatapos niya, sabihin mo sa kanya. Pupunta ako sa reunion ng klase mamayang gabi. Parenthesis, hindi pupunta si Song Che. At saka, pag uwi niya mamayang gabi, ako ay taus-pusong hihingi ng tawad sa kanya. Gusto kitang halikan. Humingi ng tawad sa iyo. Sino bang may gusto ng paghingi niya ng tawad? Ma'am, alam mo talaga kung paano siya i-handle. Si CEO Lee ay nakasimangot sa buong biyahe. Isang salita mo lang, sumaya na siya. Ang paraan na yan, pwede mo bang ibahagi sa akin? Sa susunod na magalit ko siya, susubukan ko. Ang paraang ito ay maaaring hindi para sa iyo. Hindi ko talaga inaasahan ito. Ang hotel para sa class reunion ay nasa ilalim din ng kumpanya ni President Lee. Rongyan, nako, ikaw talaga. Ang ganda mo na. Halos hindi na kita nakilala. Dahan-dahan lang. Hindi naman. Uy, tahimik lang. Pagkatapos ng reunion, sasabihin ko sa'yo. Oy, hindi ba ito ang top ng klase natin? Ang 2 top students. Xiaoqi, tara na. Ano? Hindi kayo makapagpakita dahil hindi maganda ang sitwasyon nyo. Tingnan ninyo sila, ang gulo ng suot, ang sipag nila mag-aral noong araw.
Akala ko pagkatapos ng graduation, magiging matagumpay sila. Anong silbi ng matataas na grado? Hindi kasing galing mo, Faye, sa pag-aasawa ng mayaman. Narinig ko na ang asawa mo ang manager dito. Nalaman mo na. Wow. Ito ay nasa ilalim ng Lee Group, isang luxury hotel. Tiyak mataas ang sweldo ng asawa mo, di ba? Medyo average lang, mga $1,000,000. Binili lang ako ng asawa ko. Bulag ka ba? Ma'am, paano mo nagawa iyon? Ikaw ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Paano mo basta na lang ibinuhos sa kanya? Tingnan mo. Gaya ng inaasahan sa mga taong mababa ang uri, ikaw ang mas marunong dumamay sa mga mababa ang uri. Isa lang siyang hamak na waitress. Kahit inaapi ko siya ng walang dahilan. Ano ang magagawa niya? Sino ka ba para magsalita para sa kanya? Kahit siya ay isa lang isang ordinaryong waitress, hindi mo siya dapat hiyain ng ganyan. E di paputulan mo ako ng hotel. Mas mabuti pa, ay blacklist mo ako. Siguraduhin mong hindi na ako makakatapak. Sinabi na ni Faye. Ang asawa niya ang tagapamahala dito. Hindi ko talaga alam kung pinagtatanggol mo siya o pinapasama mo siya sa kanyang amo. Ma'am, hayaan mo akong dalhin ka para magbanlaw ng malamig na tubig at maglagay ng gamot. Sinabi ko bang pwede siyang umalis? Gusto mo bang pasabihin ko ang asawa ko? Naputulin ka. Kumukulong tubig iyon kanina. Kung hindi mo siya hahayaang gamutin iyon, hindi siya makakapagtrabaho ng ilang araw. Ano naman kung hindi siya makapagtrabaho? Kung magsasalita ka pa, ipapaputok ko sa asawa ko na paalisin ka. Nasa itaas siya ngayon. Katatapos lang ng pulong kay punong ehekutibong opisyal Lee. Wrong yan? Ang asawa ni Faye, kilala pa nga si CEO Lee, isang malaking pangalan sa Lianjing. Mas mabuting wag mo siyang galitin. Ang ganoong uri ng tao. Hindi natin kayang saktan. Wala akong pakialam kung sino ang asawa niya. Xiaoqi, sige, dalhin mo na ang babaeng ito para magpagamot. Nabaliw na si Rongyan. Talagang naglakas loob siyang saktan si Faye. Dahil nandito si President Lee, kailangan kong makamit ang hustisya para kay Auntie. Lalakas loob kang sumuwi sa akin. Tapos ka na, Rongyan. Tatawagan ko na ang asawa ko. Pagsasabihan kita sa kanya. Tagapamahala Liu? Kung urgent, sige sagutin mo na. Kumusta? May pulong ako kay Pangulo Lee. Ano yon? Mahal, may nambubuli sa akin. Nasa hotel mo ako. Tulungan mo ako. Sige, asikasuhin mo yan. Salamat, President Lee. Salamat, Special Assistant Song. Mahal, pupunta ako para suportahan ka. Hindi ako makapaniwala na si tagapamahala Liu. Talagang mahal na mahal ang asawa. Mahal, nandito ka na sa wakas. Siya ang nagpagalit sa akin. Noong estudyante kami, nagseselos siya sa itsura ko. At ngayon, mas lalo siyang nagseselos dahil nakapag-asawa ako ng napakabuting asawa. Anong level ka ba? Hindi mo alam ang lugar mo. Paanong nangahas kang guluhin ang asawa ko? Wrong yan. Hindi ka ba nagmamataas kanina? Subukan mong umarte ulit na matapang. Hamon kita. Ayaw ko talagang makipagtalo sa inyo. Pero kayo naman ang may kasalanan una. At sobra kayong walang galang. Ano? Tatawag ka rin ba ng asawa mo? Perpekto. Gusto kong malaman kung anong klaseng mababang uri ang papayag na pakasalan ng isang babaeng galing sa simpleng pamilya. Uy, mahal! Sumagot ka na sa wakas. Nasa baba ako ng hotel mo. Ang asawa mo ay tinuturuan ng asawa ko ngayon. Bakit hindi ka nalang sumama? Faye, anong ginagawa mo? Song Che, hindi mo ba sinabi na mayroon kang hindi mo magawa? Ay, hindi ka niya asawa, di ba? Dati, hindi mo ba naisip na sobrang mahirap siya at iniwan mo siya?
Naku maya-maya, darating si Pangulong Lee at magkakamali ulit siya sa akin. Bakit nandito ka na naman? Grabe ang galit niya ngayon. Kailangan mong gamitin ang bawat pagkakataon na makita siya. Tiyak na lalambot siya. Kaya, sa tingin mo? Dapat akong pumunta sa reunion ng klase? Siyempre dapat. Kung hindi mo siya madalas makita, Jing Chuan, paano siya magagalit sa'yo? Kahanga-hanga ba ang asawa niya? Isang dukhang graduate student. Eh bakit pa magsasayang ng oras sa kanila? Panoorin mo ang asawa mo. Siya na ang bahala. Pangulong Lee, nagtanong-tanong ako. Nasa unahan ang pribadong silid. Reunion ng klase iyon. Siguradong maaayos ko kayong dalawa ngayon. Kung hindi, paano ko hahayaan ang asawa ko na makaganti? Kung hindi, paano ko hahayaan ang asawa ko na makaganti? Mahal talaga ako ng asawa ko. Ingat! Sino ka? Manahimik ka. Mr. Lee, ano po ang dahilan ng pagdating ninyo? Mr. Lee. Ito po siya. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jing na nagpapatakbo ng ilalim ng lupa at legal na mundo. Mr. Lee. Inapi mo ang asawa ko. Bakit sa tingin mo nandito ako? Asawa mo? Kanina lang, yung taong babatuhin mo ng bote ay asawa ni Mr. Lee. Ano? Hindi ba si Rong Yan nagpakasal kay Song Che? Nagpakasal siya kay Mr. Lee. Mr. Lee, hindi ko alam na si Rong Yan ang asawa mo. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo ako ng lakas ng loob, hindi ko gaganahang hawakan ang binibini. Rong Yan. Nabulag ako at naging mayabang. Maaari mo ba, dahil sa pagiging kaklase natin, patawarin mo kami? Patawarin kayo? Pasensya na. Hindi ako maaaring maging ganoon ka maaasahin ngayon. Kani-kanina lang. Ikaw ba ang nang-api sa asawa ko? Mr. Lee, iligtas mo ang buhay ko. Mali ako. Ikaw na walang hiya. Naglakas loob ka bang mang-api ng iba? Walang karapat-dapat na apihin mo. Ang mga walang kapangyarihan o impluensya, sa tingin mo ba ay okay lang apihin sila? Kapag bumalik ang waitress, tandaan mong humingi ng tawad sa kanya. Ang mga salita ng binibini, narinig mo ba iyon? Oo. Tara na. Yan. Salamat sa pagsalo mo para sa akin. Bakit siya nandito rin? Pero kaya kong ipaliwanag ito. Sinuri ko ng 2 beses. Hindi siya darating bago ako dumating sa handaan. Hindi ko alam kung bakit siya nagpakita muli. Alam ko kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Mahal na mahal kita. Talaga. Ang misis ay talagang magaling. Pinaikot niya si Jilly sa kanyang daliri. Song. Abisuhan ng lahat kaagad. Tanggalin si Yonying sa lahat ng posisyon sa Lee Group. Hindi ko na siya gustong makita kahit saan. Opo. Bakit? Mo bigla siyang sinibak? Hindi mo ba napansin na ginagawa niya ang lahat para pag-awayin tayo? Ibig mong sabihin, sinadya niyang tawagin si Song Che dito. Para magduda ka sa akin? Hindi mo man lang makita ang isang simpleng mangmamanipula. Sinta, ang nanay mo ay sobrang walang muwang. Hindi ba nila sinabi na hindi makikita ng mga lalaki ang isang mangmamanipula? Paano mo siya nakitaan agad? Sa totoo lang, lahat ng lalaki ay makakakita agad ng mangmamanipula. Ang problema lang ay nagbobobo sila. Espesyal na asistente Song. Ang bombilya ay nandoon. Gumawa ng abiso para sa akin. Ang
Ang piging ng pamilya Lee sa loob ng 3 araw. Gusto kong opisyal na ipahayag si Rongyan sa publiko. Mula ngayon, sa lungsod ng Jing, walang sinuman ang pinapayagang mang-api sa kanya. Oo naman. Rongyan, ikaw na puta. Kung hindi dahil sa iyo, Jing Chuan, paano niya ako magagawa ng ganito? Ipaparanas ko sa iyo, at ang bata sa iyong tiyan. Mawala ng sabay. Lin Yuan. Gusto mo bang maghiganti? Oo naman, gusto ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mamumuhay ng ganito kahirap. Direktor yon. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Hintayin mo siyang bumaba. Kayo na naghihintay sa ibaba. Maghanda na. Rongyan, sa wakas ay nahulog ka na sa aking mga kamay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapahamak. Ngayon, sisiguraduhin kong mapaparusahan ka. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Noong inaagaw mo si Jing Chuan sa akin, hindi ka ba mahusay magsalita? Nakuha mo ang atensyon ni Mr. Lee dahil lang sa laman ng tiyan mo. Sabihin mo sa akin, kung ipakukunan kita, magmamahal pa ba sa'yo si Mr. Lee? Sa oras na iyon, si Jing Chuan tiyak na babalik sa akin. Lin Yuan. Sige, gawin mo nang walang pag-aalala. Kapag naging Mrs. Lee na ako, sisiguraduhin kong magiging direktor ng Lee Corporation. Bawat tao para sa sarili niya, at impyerno ang sa nahuhuli. Rongyan, pasensya na. Tigil. Bakit ikaw? Jing Chuan? Rongyan, anong ginagawa mo dito? Alam ng binibini. Cornera ng aso sa dead end. Kapag pinilit ka sa pader, siguradong gagawa ka ng maruming gawain. Kaya, naglagay ako ng bitag ng maaga. Ano? Ay, ikaw Rongyan. Paano ka nangangahas na magplano laban sa amin? Nagplano ako laban sa iyo? Binibini, hindi na kailangang makipagtalo sa kanila. Noong kinidnap mo ako, ang buong usapan ay na-record ko. Kumpirmado na ang kidnapping. Malubhang pagkakasala ito. Ikaw ay makukulong. Hindi, Jing Chuan. Iniligtas ng nanay ko ang nanay mo. Inaalis mo ba talaga ako? Paano ka nangangahas na banggitin si auntie? Kung alam niya na ang anak niya ay naging tulad ng isang ahas. Ano sa tingin mo ang gagawin niya sa iyo? Yunyeng, kasalanan mo lahat ito. Sinadya mong inudyukan ako para gawin akong iyong sandata laban sa iba. Hindi ka rin santo. Gusto mo pang ipa-abort ang baby niya. Paano ka naging napakasama? Ulitin mo yan at pupunitin ko ang bibig mo. Anong tinatawanan mo? Tumatawa ko. Ang aking munting kuneho ay naging isang tusong soro. Bueno, iyan ay dahil tinuruan mo ako ng mabuti, G. Lee. Ji Lee. Ang kwentong ito ay hindi naman masama. Iyan ay bastos. Mga bata, huwag kayong makinig dito. Uy, nanay. Ano? Papunta na ako. Anong problema? Sabi ni nanay nalaman ni tatay ang tungkol sa akin. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan kong pumunta doon. Ang iyong tatay. Masama ba talaga siya sa iyo? Mula pa noong natatandaan ko, dati sinasaktan ni tatay si nanay. Hindi kailanman naglakas loob si nanay na manlaban.
Sabi niya kailangan naming maging mapagpasensya, kaya nag-aalala ako. Baka saktan na naman si nanay sa pagkakataong ito. Lumampas ka na. Tatay, huwag mong ganyanin si nanay. Nanay, Nandito na si Yanyan at ang asawa niya. Subukan mo pang magsalita ng isa. nanay. Hindi ka dati. Nangangahas na sumagot, di ba? Dati akong natatakot na sumagot. Titigilan ka ng tatay mo na magpadala ng pera. Natatakot akong mag-isa. Hindi kita mabigyan ng magandang buhay Kaya bakit ngayon ka? dahil may asawa ka na. Alam kong pumunta ang tatay mo para lang humingi ng isang bagay sa iyo. Para sa iyo, kailangan kong lumaban. Ayokong sabyenan mo ay hamakin ka. Nanay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi lumaban si nanay para sa akin. At ngayon lumalaban siya para rin sa akin. Jing Chuan, alam ko, ikaw ay mabuting bata na mapagkakatiwalaan ko. Pero lahat, napapagod minsan. Mayroon ding burnout phase ang damdamin. Sana isang araw, hindi mo na siya mahal. Huwag mo siyang sisigawan o sasaktan. Ibalik mo na lang siya sa akin ng ligtas. Okay? Nanay, Nanay, huwag kang mag-alala. Talagang aalagaan ko ng mabuti si Yanyan. Mr. Lee, may mali. Ang madam ay sumusugod na naman. Nanay, ano ito lahat? Balae. Huwag mag-alala. Kung maglakas loob si Li Jingchuan na saktan si Yanyan, ako ang unang magpapabayad sa kanya. Pwede ka bang tumigil sa paggawa ng gulo? Anong gulo ang ginagawa ko? Pumunta ako dito para sabihin sa inyong lahat na si Jingchuan ay nakahanap para sa iyo ng mga resulta ng konsultasyon ng eksperto at lumabas na. Ang pamilya Lee ay nakahanap para sa iyo ng isang donor ng bone marrow na mataas ang tugma. Ang iyong ina ay maaaring magpa-opera na ngayon. talaga? Talaga, Sabi ng doktor pagkatapos ng operasyon, ang rate ng lunas ay kasing taas ng 80%. ang galing. Salamat. Salamat, mahal na balae. Salamat. Jingchuan, Mahal, mag-relax ka lang at isilang mo na ang sanggol. Nandito ako sa labas na binabantayan ng asawa mo. Ngayon, umiiyak siya ng sobra. Sa ngayon, pumapasa siya. Ma'am, ano ang ginagawa mo? Hindi ka naman nanonood ng mga video? Pero uso na ngayon ang mag-film ng mga babaeng nanganganak. Ang matalik na kaibigan ay nasa labas. Binabantayan ang mga biyenan. Walang pinapayagan gumamit ng cellphone. Binabati kita. 4 na sanggol. Ligtas ang ina at mga anak. Nasaan ang asawa ko? Nasa loob siya. Ayaw mo bang makita muna ang mga sanggol? Mas mahalaga ang aking manugang. Mamaya na natin makita ang mga bata. Jingchuan, hindi mo ba matutulungan ang nanay mo? Kailangan ko munang pakainin ang asawa ko. Nanay, hindi ba lagi mong hinahangad ang mga apo? Hindi ba tayo nagkasundo? Na ikaw ang mag-aalaga sa kanila pagkatapos nilang ipanganak, at ngayon pagod ka na agad pagkatapos ng ilang araw. Inaasahan ko iyon. Pero paano ko naman nalaman na napakarami mong magiging anak? 4 ng sabay-sabay. mahal, gusto ko ng mga gulay. Si. Ano ang tawag mo sa akin?
Mahal, Yun ang unang pagkakataon na tinawag mo ako ng ganyan. ano? Ang tawag ko lang sa'yo ay mahal. Ay nagpapasaya sa iyo ng ganito? Mahal? Mahal? Ano ang ginagawa mo, Li Jingchuan? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ikalima?